Ayon kay Jumi, dahil daw sa madalas na pag-aaway, napagkasunduan nila mag-asawa na maghiwalay na lamang. Pumirma ng kasulatan si Jumi at ang asawa niya na ang bahay at lupa ay sa asawang babae mapupunta, subalit ang mga negosyo at bahay bakasyunan ay ibebenta at ang napagbentahan ay para naman daw kay Jumi. Ngayon ay may kinakasama na si Jumi. Paano daw ba niya maisasaayos ang mga papeles niya sa NSO upang mapakasalan na niya ang kinakasama? Jumi, anuman ang pinirmahan ninyong mag-asawa ay walang bisa sa ilalim ng ating batas. Unang-una, ang paghihiwalay ay maaari lamang maging legal kung ito ay sumailalim sa proseso ng korte. Ang kasunduan ninyo ay hindi maaaring maging dahilan upang mawalang bisa ang kasal ninyo at magpakasal kayo sa iba. Natural na nasa NSO pa ang kopya ng inyong marriage contract dahil walang kautusan mula sa korte na nagsasabing dissolved na ang inyong kasal ng iyong asawa. Sa ating batas, lalo na ang Article 68 ng Family Code, sinasabing obligado ang mag-asawa na tumira sa iisang bubong, magmahalan, respetuhin ang isa't isa at suportahan ang isa't isa at ang pamilya. Hanggat hindi napapawalang bisa ang inyong kasal, ang probisyong ito ng Family Code ang inaasahan ng batas na dapat ninyong sundin. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa newscenterptv4@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.